Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kyle. Sana ay magustuhan niyo itong kwentong ibabahagi ko na naranasan ko sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko noong working student pa lang ako. Bago pa lang ako noon sa trabaho, unang araw pa lang ay napansin ko na ang isang matandang babae na pumasok sa shop at naupo sa isang mesa. Maya-maya ay nakita ko siyang umiiyak. Gusto ko sanang lapitan, kaso nagdalawang isip ako. Kinabukasan, dumating na naman siya at ganun uli. Naupo sa isang sulok na mesa at umiyak. Hindi naman siya umuorder ng kape, kaya nagtataka ako kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Naisip kong itanong sa kasamahan ko kung bakit pinapayagan nilang may tumatambay sa kapihan nang hindi naman umuorder kahit isang kape man lang. Tinanong ako ng kasama ko kung sino. Nung ituturo ko na ay nakalabas na pala yung matanda at naglalakad ng palayo. Yung kasamahan ko naman tinalikuran na ako dahil may tumawag na customer. Nung sumunod na araw at nakita ko na naman yung matanda na nakaupo sa loob ng kapihan, ay inisip kong hindi kaya multo ang nakikita ko. Para mawala na yung gumugulo sa isip ko, ay lakas loob kong nilapitan yung matanda. Bahala na kung multo man siya o tunay na tao. Tinanong ko muna siya kung meron ba siyang gustong orderin. Umiling siya. Naupo ako sa tabi niya at inusisa na rin kung bakit lagi siyang umiiyak doon. Luminga muna yung matanda bago sinabi sa akin ang dahilan. Yung lugar daw na yon ay dating tahanan ng anak niyang si Cedes. Kaso pinatay daw ito doon mismo sa lugar na yon. Mula nang mabili ang pwestong yon at tinayuan ng kapihan, doon na nagsimulang magpakita sa kanya ang multo ng anak niya. Natigilan ako sa sinabi ng matanda. Hindi ako masyadong nakaramdam ng takot nung inakala kong isa siyang multo. Pero nung sabihin niya na kaya siya madalas doon umupo at doon niya laging nakikita ang multo ng anak niya, doon mismo sa inuupuan ko, parang biglang nag-iba ang temperatura ng katawan ko. Nanlamig ng sobra. Para bang hindi pa raw nakakaalis ang kaluluwa niya. Pero natibag na yung dati nitong tahanan, kaya doon na lang namamalagi sa pwestong yon ng kapihan. Sinabi ko yon sa mga kasamahan ko. Sabi nila, matagal na raw nilang alam ang kwentong yon ng matanda, kaya hinahayaan na lang nila roon. Mismong ang may-ari ng coffee shop ang nagsabi na wag na lang itong pakialaman dahil naaawa rin siya doon. Minsan pa nga ay nagkukusa na lang sila na abutan siya ng kape. Hanggang sa matapos yung kontrata ko sa shop na yon, ay nananatili pa rin doon yung matanda. Karanasan po ito ng aking tiyang Minerva. Kapatid na panganay siya ni nanay at isang teacher. Ang karanasan na yon ng tiyang ay may kinalaman sa tiyahin naman nila na isang aswang. 100% sure na aswang dahil naranasan mismo ng tiyang ang pang-aaswang nito. Bago po ang lahat ay lilinawin ko lang na wala kaming lahing aswang. Yung tiya ni nanay at tiyang ay naging tiya lang nila nung ikasalito sa tiyuhin nila na siya talaga naming kamag-anak. At wala ring lahing aswang ang mga ito. Nahawahan lang daw nang sumama sila ng kanyang asawa sa isang kasalan sa bandang timog ng bansa. Ganito po ang nangyari sa tiyang Minerva at sa tiyahin nila na itago na lang natin sa pangalang Tiyang Mila. Tubong Batangas ang angkan namin. Pero sina Tiyang Mila at ang asawa nitong tawagin na lang nating Tiyong Pando ay sa Bulacan naninirahan, kung saan doon ang probinsya ni Tiyang Mila. Paminsan-minsan ay bumibisita sila rito sa amin sa Batangas. Alam ng mga nanay na aswang si Tiyang Mila. Pero dahil mabait naman ito, ay pinakikitunguhan nila ng maayos, lalo na ang Tiyang Minerva na siyang kaklose talaga ng Tiyang Mila.
Minsang bumisita sina Tiang Mila ay natikman niya yung specialty ni Tiang Minerva na sinaing na tulingan. Sarap na sarap daw ang Tiang Mila sa sinaing na tulingan na noon lang niya natikman. Kaya hiningi sa Tiang Minerva ang recipe noon. Siyempre binigay naman ng Tiang. Ang kaso ay hindi makuha-kuha ng Tiang Mila ang tamang timpla. Kaya sa tuwing magluluto raw ito noon ay magka-text pa sila ni Tiang Minerva. Hanggang sa nangako ang Tiang Minerva na kapag bakasyon na siya sa school ay pupunta siya ng Bulacan para ipagluto ng sinaing na tulingan sina Tiang Mila. Umasa pala ng husto ang Tiang Mila sa pangakong yun. Ang kaso ay hindi yun natupad dahil nagkaroon ng community quarantine, saktong bakasyon sa school. Hindi makalabas ng bayan ng mga tao kaya hindi natuloy ang pangako ng Tiang Minerva sa Tiang Mila nila. Sir Neb, masama palang mapangakuan ang mga aswang dahil talagang hihintayin nilang matupad yon. At kapag hindi mo nagawa ay pupuntahan ka nila parati. Sabi ng Tiang Minerva. Napakatahimik ng mga gabi dahil sa lockdown, kaya dinig na dinig nila yung mga kalampag sa bubungan ng kanilang bahay, pati sa mga bintana. Walang tigil yung tahulan ng mga alaga nilang aso, pero mga nakabahag naman yung buntot. Sa umpisa ay inakala na ibang aswang yon at kaya nagpupunta sa kanila ay dahil may sakit noon ng biyenan niyang lalaki. Pinaaalis na lang nila sa pamamagitan ng pagsusunog ng goma at paglalagay ng asin at bawang sa bintana. Isang gabi na naghahanda na sa pagtulog ang Tiang ay aksidente siyang napalingon sa bintana. Doon niya raw nakita na may maitim na muka na nakasilip sa kanya. Pinakatitigan pa raw niyang mabuti dahil hindi makuha ng utak niya kung papanong magkakaroon ng mukhang nakasilip sa bintana gayong nasa ikalawang palapag ang kwarto niya. Nung kumurap daw yung mga mata noong muka ay tsaka nagsisigaw ang Tiang. Kasabay raw ng mga sigaw niya ay nawala yung muka at umihip ang napakalakas na hangin na para siyang pinapaypayan. Nilagnat ang Tiang ng gabing yon dahil sa sobrang takot. Kinaumagahan ay kalat na kalat daw sa kanila ang tungkol sa gumagalang aswang. Kung sino-sinong albularyo pa raw ang nagpunta sa bahay ng mga Tiang para pag-aralan kuno ang paligid ng bahay nila at nang malaman kung paano palalayasin o mapapatay ang aswang sakaling bumalik ito. Lahat sila iisa ang sinasabi na ingatan daw yung biyenan niyang lalaki dahil malamang yun ang target ng aswang. Ang nangyari tuloy, pinalipat muna ng bahay yung biyenan niya para maiiwas ito sa aswang. Kinagabihan ulit na naginip ang Tiang. Napanaginipan niya ang Tiang Mila niya na umiiyak. Sabi raw nito ay nagtatampo ito sa kanya dahil hindi tinupad ang pangako niyang ipagluto ito ng sinaing na tulingan. Hindi naman daw nito intensyon na takutin siya. Pinaaalala lang daw nito ang pangako niya dahil hindi man lang daw siya nakakaalalang mga musta. Nung magising ang Tiang Minerva ay para daw siyang naliwanagan. Doon daw niya napag-isip-isip na hindi nga pala niya na-text uli ang Tiang Mila magmula noong magka-COVID. Dali-dali raw niya itong tinext at pinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa lockdown. Humingi rin daw siya ng pasensya dahil nakalimutan niya ang pangako niya rito dahil nga sa dami ng nangyayari. Tutuparin daw niya ang pangako rito oras na matanggal na ang quarantine. Ang bilis daw na nakareply ng Tiang Mila niya na parang inaasahan na nito na magte-text siya. Humingi rin daw ito ng pasensya. Nagtampo lang daw talaga ito dahil nga parang nakalimutan na niya. Mula noon ay hindi na bumisita sa bubong nila ang Tiang Mila. Lagi na rin silang nagkakapalitan ng text at tawag. Na-realize daw ng Tiang Minerva na napakasensitibo pala ng mga aswang o baka ang tiyahin lang daw nila ang ganoon. Parang hindi raw nito maunawaan na lockdown
kaya hindi siya nakakapunta ng Bulacan. Pero dahil aswang nga ay pinagbigyan na niya. Takot din naman daw siya kahit papano. Nung malift nga ang lockdown ay agad na nagpunta ng Bulacan ang Tiang Minerva. Kasama yung lolo ko at 2 pang tiyo at tiya. Pinagluto nga niya ng sinaing na tulingan ang Tiang Mila niya. Natuwang-tuwa naman daw dahil naturuan na nga niya ito ng tamang timpla. Sa ngayon daw ay mahina na si Tiang Mila. Bedridden na at nag-uulyanin. Pero wala itong nababanggit kung may balak ipasa ang mutya niya o ano. Natatakot daw ang Tiang Minerva na baka dahil sa pagiging close nila ay sa kanya na mapiling ipamana ng tiya nila yon. Hindi raw niya alam kung paano tatanggi kapag nagkataon. Magandang araw sa inyo. Ako po si Mario, may-ari ng isang maliit na kapihan. Nabili ko yung pwestong yon sa isang dati kong kasamahan sa trabaho sa abroad. Lumipat na kasi siya ng bahay, kaya binenta na niya. Dahil hilig ko talaga ang kape, kaya nagbaka sakali ako na magbukas ng coffee shop sa pwesto na yon. Nung mga unang araw ay okay naman. Wala akong naging problema. Pero makalipas lang ang siguro ay mga 2 linggo, doon na ako nakaramdam ng kakatwa. Habang abala ko noon sa pag-i-inventory kasama yung 2 tauhan ko, bigla na lang kaming napalingon ng sabay-sabay sa CR na tanaw namin mula sa mesang kinauupuan namin. Bigla kasi yung bumukas, tapos sumara uli. Nagkatinginan kami. Alam kong iniisip din nila na multo ang may gawa nun. Pero sabi ko, hangin lang siguro. Kahit alam kong wala namang panggagalingan ng hangin sa pwestong yon. Nung sumunod na araw naman, nasa counter ako at kasalukuyang nag-a-assist ng customer. Nang bigla na namang bumukas at sumara yung pinto ng CR. Sabi ko sa tauhan ko, ilak yung pinto. Baka ako may sira na, kaya bigla na lang bumubukas. Ayoko pa ring isipin na multo ang may gawa nun. Sa pangatlong pagkakataon, nung pasara na kami, ganun na naman ang nangyari. Hindi na nakatiis yung isang tauhan ko. Natatakot na raw siya. Ipabless daw namin yung coffee shop. Pero sa halip na ipabless ay naisip kong ipagawa na lang yung pinto. Mas gusto ko kasing paniwalaan na may sira lang talaga yon. Kaya biglang nagbubukas-sara. Pero matapos ko itong maipagawa ay mas lalo pang dumalas yung pagbubukas-sara ng pinto. Kaya naman pumayag na ako na ipabless ang shop kahit na napabless ko naman yon nung bagong bukas kami. Ang sabi nung isang tauhan ng simbahan, posibleng ang nandoon ay isang kaluluwang hindi matahimik. Ipagdasal daw namin ito at huwag katakutan. Matapos i-bless ng pare ang bahaging yon ng shop, ay pansamantalang nawala ang sino mang multo na yon na nagpaparamdam sa amin sa pamamagitan ng pinto. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay ganoon na naman ang nangyari. Kaya yung mga tauhan ko ay isa-isang nagpapaalam dahil sa takot. Nung makausap ko yung dati kong kasamahan na dating may-ari ng pwesto, inamin niya sa akin na naranasan din nila yon. Pero hindi na lang nila pinapansin. Naisip ko nga, baka kaya nila yon binenta ay dahil doon. Naghanap na ako ng ibang pwesto at tulad nila ay binenta ko rin yung pwestong yon sa iba. Naikwento lang ito ng hipag kong si Jacqueline. Kamakailan kasi ay nagkakwentuhan kami sa may puso. Magkatabi lang kasi yung bahay namin, kaya nung makita niya akong naglilinis ng isda sa puso, ay nilapitan niya ako at sinabihang huwag basta magtatapo ng bituka ng isda. Akala ko dahil sa usapin ng kalinisan. Medyo ma-o-offend pa nga sana ako kasi feeling ko iniisip ni Jacqueline na burara ako. Pero mabilis naman niyang nadugtungan ng kwento.
May kapitbahay raw sila noon na pinarusahan ng nuno dahil natapunan ng bituka ng isda. Tubong Milagros, Masbate si Jacqueline. Malapit daw ang barangay nila sa dagat, kaya syempre pa main source of income nila ay ang pangingisda. May kapitbahay raw sila na ang pangalan ay Roma, na may asawang mangingisda na Jerome naman ang pangalan. Lagi raw magkaaway yung mga yon dahil nakukuha pang mambabae ni Jerome kahit hirap na sila sa buhay. Hindi bastang away lang, Sir Neb, dahil talagang nagsusuntukan daw yung dalawa. Lagi nga raw laman ng barangay yung mag-asawa at inuudyukan na maghiwalay na lang dahil kawawa yung mga bata. Isa pang masaklap ay ang dami raw anak ng mga ito. Parang sa tuwing may matindi silang away ay mabubuntis si Roma. Kalaunan ay hindi na pinapansin ang pag-aaway nila. Pinapayapa na lang ng ilang kapitbahay yung mga anak nila na nag-iiyakan. Isang away noong mag-asawa ay umuwi si Jerome na kukonti ang huling isda. Mauunawaan naman daw sana ni Roma, kaya lang ay may nakakita pala kay Jerome na may inaabutan daw ng naglalakihang galunggong at may ilang pusit pa raw. Doon na nagalit si Roma. Sabi ni Jacqueline, pinagbabato ni Roma yung mga isda kay Jerome, pero binato sa kanya pabalik nung lalaki. Sabay sabi na wala silang kakainin kung hindi iluluto yung mga isda. Basta nanumbat pa raw si Jerome at kung ano-anong sinabi, kaya umiiyak na pinulot ni Roma yung mga isda at nilinisan. Nung mga sumunod na araw daw ay napansin ni na Jacqueline na may amoy bulok na isda sa paligid, pero hindi nila matukoy kung saan. Since coastal community nga sila, hinayaan na lang nila dahil baka mawawala rin naman daw. Pero ilang araw na ang nagdaan ay naroon pa rin yung amoy. Naging usap-usapan sa lugar nila kung saan yun nanggagaling dahil hindi lang pala sila ang nakakaamoy. Tapos may nakapagturo nga na kina Roma nagmumula yung amoy. Tinanong nila Jacqueline yung isang anak ni Roma kung bakit ganoon ang amoy sa kanila. Tapos sabi raw nung bata ay nireregla ang mama nila. Ayaw maniwala ng mga marites kasi sobrang baho naman daw. Hinanap nila si Jerome, pero sabi ng bata ay ilang araw nang hindi umuuwi magmula nga noong niregla ang mama niya. Doon na sila nagpasya na bumisita kay Roma. Sir Neb, pagpasok pa lang daw nila sa bahay ay grabe na yung amoy. Para daw talagang nabulok na laman ng isda. Sina Jacqueline at mama niya raw ay lumabas na lang uli kasi hindi talaga nila kaya yung amoy. Yung ibang matatanda lang ang nagtiyaga hanggang sa makausap si Roma. Paglabas daw ng matatanda ay sinabi ng mga ito na baka raw pinakulam ng babae ni Jerome si Roma. Nireregla nga raw ito pero ang lumalabas ay parang bituka ng isda. Sobrang sakit daw ng puson ni Roma na para siyang nagle-labor. Talagang sobrang pahirap daw ang dinaranas niya. Yung mga kamag-anak ni Roma ay galit na galit, kaya pinaghahanap nila sina Jerome at ang sinasabing kabit nito. Nung makita raw ang mga yon ay pinagtulong-tulungan na gulpihin. Mabuti na lang at naawat ng iba pa. Tanggi raw ng tanggi yung dalawa na kinulam nila si Roma. Tapos sabi raw ni Jerome ay baka kanser ang sakit ni Roma. May mga pumanig sa kanya. Pero sabi raw ng iba ay ipatingin sa albularyo para makasiguro kung hindi nga ba kinukulam si Roma. Sabi ni Jacqueline, ang tingin daw ng hindi lang iisang albularyo ay nanuno si Roma. Natapunan daw niya ng pinaglinisan ng isda yung isang parada ng mga nuno. Galit na galit daw yung mga nuno. Kaya sa galit ay binalik kay Roma yung mga lamang loob ng isda. Yun nga yung nireregla niya. Nakipagkasundo lang yung mga albularyo doon sa mga nuno. Noong unang araw ay ayaw na ayaw talaga nitong patawarin si Roma. Pero sa kakapakiusap ay lumambot din ang puso
dahil sa maliliit pa yung mga anak ni Roma. Humingi raw ng maraming matatamis na pagkain yung mga nuno kapalit nung sinasabi nilang nagawang kasalanan ni Roma. Nag-ambagan na lang yung magkakapitbahay para mabili yung mga matatamis na hinihingi ng nuno kung saan-saan pa raw sila naghanap para lang makumpleto ang mga yon. Nilagay nila roon sa natapunan ng bituka ng isda. Makaraan ng 1 linggo ay tumigil na ang regla ni Roma. Nawala rin yung amoy na kumalat sa buong bahay nila. Pero si Jerome ay hindi na talaga sila binalikan. Sabi ni Jacqueline, parang naging simula pa ng swerte ni Roma ang pagpaparusa sa kanya nung nuno. Nakapag-abroad kasi siya at naipagawa ang bahay nila. Nakikipagbalikan nga raw si Jerome pero hindi na pumayag si Roma. Pero kahit ganoon ang inangat ni Roma, Sir Neb, ay hindi siya nakalimot sa mga kapitbahay niya. Lalo na yung tumulong sa kanya noong pinaparusahan siya ng nuno. Ang dami niya raw natulungan sa lugar nila. Pagkatapos ng kwento ni Jacqueline ay biniro ko pa siya. Nasasadyain kong magtapon ng bituka ng isda kung saan-saan. Kung ang kapalit naman noon ay makakapag-abroad ako at aasenso. Pero syempre, biro lang talaga yon. Hindi ko siguro kakayanin yung nangyari kay Roma. Iniisip ko pa lang ay nangingilabot na ako. Ako po si Snooki, Sir Neb ng Malolos. Masayang bati po sa inyong lahat ng mga kapwa ko tagapakinig ng channel na ito. Share ko lang sa inyo yung nakakatakot at nakakahiyaring karanasan ko sa isang coffee shop na paborito kong tambayan. Nung panahon na yon ay nagbo-board pa ako sa Sampaloc, Manila. Nagre-review ako para sa board exam. Kapag naiingayan ako sa mga ka-boardmates ko ay umaalis ako at nagpupunta sa paborito kong kapihan. Tahimik kasi dun. O-order lang ako ng isang kape ay makakapwesto na ako ng maayos para mag-review. Nung araw na yon, napansin ko ang isang lalaki sa kabilang mesa na panay ang tingin sa akin. Matangkad siya, nakasombrero at naka-jacket ng itim. Mukhang wala naman siyang in-order dahil walang kape o anumang pagkain sa mesa niya. Tapos nakatambay naman yung mga crew pero walang lumalapit sa kanya para magtanong o magbigay ng order. Hindi ko na lang pinansin. Binalik ko yung atensyon ko sa nire-review ko. Maya-maya lang ay nakita kong nakatingin na naman ito sa akin. Kaya kinabahan na ako. Naisip ko na meron siyang masamang balak. Pero pilit ko pa rin pinapakalma yung sarili ko at nagkunwari akong hindi ko siya pinapansin. Kaso hindi na ako nakatiis. Yung tingin niya kasi sa akin ay nararamdaman kong parang nakakabastos na. Kaya sa inis ko, tumayo ako at sinita ko na siya. Nagsisigaw talaga ako. Nagtinginan yung mga crew sa akin, pati yung ibang mga customer na nandoon. Tinapik ako ng isa sa mga crew at pabulong na tinanong sa akin kung sino ang kinakausap ko. Galit na galit pa ako nung tinuro ko yung lalaki. Pero ganun na lang yung gulat ko. Nung pagtingin ko ulit dun sa kanya, ay wala na siya dun sa kinauupuan niya kanina. Nagpalinga-linga ako at hinanap kung nasaan na siya. Tinanong ko pa sila kung nakita ba nila yung lalaki. Baka nakalabas na ng shop. Napapakamot yung crew na kausap ko at sabi, bakante ang mesang yon at wala silang nakitang tao. Nagtataka nga raw sila kung sino yung inaaway ko doon. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Baka niloloko lang nila ako. Kaya maging yung mga kapwa ko customer ay pinagtatanong ko kung sino ang nakakita dun sa lalaki. Wala isa man sa kanila. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Nanlalaki yung ulo ko. Kung ganun, sino yun? Sino yung tumitingin sa akin kanina? Sa sobrang takot ko at pagkapahiya ay nagmamadali na akong umalis at hindi na ako bumalik sa kapihang yon. Hanggang ngayon ay palaisipan ang pangyayaring yon sa akin.
Hello Sir Neb, tawagin niyo na lang po akong Nate. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay isang urban legend sa amin sa Binluan. Karamihan ng mga nagkukwento ng kani-kanilang karanasan tungkol sa ilog ay yung matatanda na mga 60 plus na ang edad. Pero may mangilan-ngilan din na mas bata pa ang nagsasabi na totoo nga ang bruha sa ilog. Noon daw may mga Kastila pa sa Pilipinas ay usap-usapan na talaga na may nakatirang bruha sa ilog dahil laging nabubulok yung mga isda roon at iba pang mga hayop na namumuhay sa tubig. Ayaw raw kasi ng bruha na may nangingisda o naglalaba roon sa ilog. Ayaw raw niya na may ibang tao na nagpupunta roon, kaya ganoon ang ginagawa niya. Tapos nung nabalitaan daw yon ng mga Kastila ay nagsipuntahan ang mga yon sa ilog para patayin yung bruha. Nagtagumpay raw ang mga yon at magmula noon ay wala nang namamatay na mga isda at iba pang hayop sa ilog. Hindi na rin mabaho ang tubig doon. May mga kumalat na balita na hindi naman daw pinatay ang bruha, kundi kinonvert lang ng mga Kastila bilang Katoliko. Tinalikuran daw ng bruha ang mga dark magic nito at sumamba sa Diyos na pinakilala ng mga Kastila. Pero nanatiling lihim kung sino ba yung bruha na yon. Basta inalis lang ito sa may ilog at hinayaang makisalamuha sa mga tao sa kabayanan. Kaya lang ay parang may masama raw na ginawa roon sa bruha yung mga Kastila. Ni-rape daw yata o may naging nobyo. Tapos ay pinagtaksilan ito, kaya bumalik siya sa dating gawain. Pero naging mas mabalasik. Nakakatawa pero naging puting hito raw ang bruha at nambibiktima siya ng sino mang malas na matipuhan ito sa ilog. Marami na raw nalunod doon dahil sa puting hito. Pero ang iba ay hindi basta nalulunod, kundi nawawalan pa ng bahagi ng katawan. Parang nilapa ng buhaya. Pero ang malupit ay wala namang buhaya roon sa ilog. Kaya hinihinalang ang bruha rin ang kumakain sa mga nabibiktima niya. Fast forward taong 80s. Kwento ito ng kapitbahay namin na si Lola Juana. Nangunguha raw siya ng mga pako para isahog sa pagkain. Doon lang yon sa gilid ng ilog. Nang makarinig siya ng iyak, nangilabot siya agad dahil siya lang naman daw mag-isa ang naroon sa ilog. Pero hinanap pa rin niya kung saan nagmumula yung mga pag-iyak. May nakita raw siyang babae na nakaupo sa may ilog. Nakalubog yung mga paa sa tubig. Nakaputi na kamison at nakatakip yung mga kamay sa muka. Lalapitan na raw sana niya. Kaso ay nadulas siya at napadakdak ang puwetan sa bato. Nasaktan siya syempre at nang tignan niya raw uli yung babae ay natakot siya sa itsura nito. Nagmamapa na kulay abo at itim yung balat niya. Yung mga paa niya na nakasawsaw sa tubig ay dalawang buntot ng hito na papasag-pasag pa. Nagmamadali raw na tumayo at tumakbo palayo si Lola Juana at habang papalayo siya ay palakas ng palakas yung iyak ng babae na parang galit pa. Kinabukasan na nakabalik si Lola Juana sa ilog kasama yung mister niya. Kukunin sana nila yung basket niya na pinaglalagyan ng pako. Pero wasak na yon at nasa gilid na ng ilog. Pinaniniwalaan nila na yung bruha ang babaeng nakita ni Lola Juana. Nahipnotismo siya nito kaya lalapitan niya sana. Mabuti na lang at nadulas siya at nasaktan. Kaya parang bumalik siya sa wisyo at nakita ang totoong anyo noong babae. Sinuwerte si Lola Juana na hindi nito nabiktima. Pero may isang binata raw na hindi kasing swerte ni Lola Juana. Nakalimutan ko na yung pangalan niya pero kababata rin daw ito ng lolo ko at ni Lola Juana mismo. Tawagin na lang nating Ben yung lalaki. Nangunguha naman daw si Ben ng mga alimango sa putikan na kung tawagin sa amin ay kuray.
pero hindi na ito nakauwi sa kanila. Ang sabi ng huli nitong kasama sa pangunguha ng kuray ay habang tumatagal daw sila sa ilog ay palaki ng palaki yung mga nahuhuli nila. Sinisilo lang kasi ang mga yon sa putikan at tuwang-tuwa nga raw si Ben dahil habang lumalayo sila ay lumalaki rin ang laman ng mga silo. Yung kasama niya ay nagyaya ng umuwi dahil naiisip na baka sinisilo na rin sila ng bruha. Pero kahit anong pilit daw nito kay Ben ay para nang nakasimento ang mga paa niya sa putikan. Mamaya raw ng mamaya, saglit lang ng saglit lang hanggang sa napilitan ng kasama nito na iwan na siya. Pinaalam naman daw ng kasama nito sa pamilya ni Ben na ayaw nitong umalis sa ilog. Nagpuntahan daw yung mga kaanak ni Ben doon sa ilog para pauwiin na siya pero hindi na nga siya nakita. Ang naroon na lang ay yung sako na lalagyan nito ng mga kuray na parang nilapa ang itsura dahil hiwa-hiwalay na rin at mga patay na. Ilang araw ang lumipas bago nahanap ang bangkay ni Ben. May pinagkakaguluhan daw kasi yung mga isda sa isang bahagi ng ilog. Yun bang para silang may nilalapa? Tapos nung makita ng mga tao kung ano ang pinagpepiestahan ng mga isda, ay nakita ang bangkay ni Ben na wala ng mga binti at braso. Nagsilubugan daw agad yung mga isda nung magsidatingan ang mga nakakita sa bangkay na namamagana. At ang malala pa, Sir Neb, noong kukunin na ang bangkay ni Ben ay biglang sumingaw ang katawan nito at sumambulat ang laman ng tiyan dahil nabubulok na. Sukahan yung mga kukuha sana sa bangkay niya. Hindi lang si Ben ang huling biktima sa ilog namin at ang lahat ay sinisisi ang mga pagkalunod at pagkamatay sa bruha na nagiging hito. Pero sa pagkakaalam ko ay parang urban legend na lang nga ito dahil mula nang pumasok ang year 2000 ay wala na ring naging biktima ang ilog. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday. Dapat noong 2082 kaso hindi tayo nakapag-upload. Belated happy birthday po kay Ma'am Rose Cruz. Pasensya ma'am, late ng isang araw pero belated happy birthday pa rin kay Ma'am Rose Cruz. Happy listening sa'yo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.